Kapag narinig mo ang salitang mapanganib na hayop, malamang ang unang pumapasok sa isip mo ay mga pating layon o oso. Pero alam mo ba na ang tunay na salarin sa pinakamaraming bilang ng nakikitil na tao bawat taon ay hindi mo aakalain? Hindi malalaking pangil o malalakas na panga ang kalaban dito. Madalas, ang mga pinakadelikadong nilalang sa mundo ay yung halos hindi mo nga nakikita o kaya ay tahimik na nagdadala ng mga nakamamatay na sakit. Sa ngayong araw na ito, welcome sa Noel Polo TV. Ngayong araw, ibabahagi namin sa inyo ang 10 pinakamatinding killer na mga hayop na responsable sa milyon-milyong pagkakitil ng tao taon-taon. Mula sa mga simpleng kulisap hanggang sa mga kahangahangang dambuhala, mapapaisip ka kung gaano kalapit sa atin ang panganib, kahit sa mga nilalang na akala natin ay inosente lang, at kung akala mo ay nakita mo na ang lahat. Hintayin mong marating natin ang number 1 sa ating listahan, dahil ang isang napakaliit na nilalang na ito ang siyang pinakamapanganib na hayop sa buong mundo at responsable sa mahigit 1 milyong pagkakitil kada taon. Pero bago natin ibunyag kung sino ang ultimate killer, kilalanin muna natin ang iba pang 9 na hayop na may kanya-kanyang kakaibang paraan ng pagkitil. Kaya naman mag-subscribe ka na at simulan na natin. Number 10, elephants. Kahit kilala sila bilang simbolo ng kabaitan at karunungan, huwag ka magkamaling galitin ang mga elepante. Kapag sila ay na-provoke, sila ay nagiging ilan sa mga pinakadelikadong hayop sa mundo. Tinatayang nasa 100 hanggang 500 tao ang nakikitil bawat taon dahil sa pagsalakay ng mga elepante. Maraming dahilan kung bakit sila nananakit at ito ay maaring pinoprotektahan nila ang kanilang mga anak, nababawasan ang kanilang tirahan o kaya ay nakaranas sila ng pagmamalupit mula sa tao. Kapag umatake ang isang elepante, naabot nito ang bilis na hanggang 40 kilometers kada oras at tandaan higit 5 tonelada ang bigat ng isang ganap na elepante at isang banggaan lang, parang nadaanan ka na ng isang bulldozer. Kadalasang kinakikitil ng biktima ang pagyurak o tusok gamit ang matitibay na pangil ng elepante. Bukod sa lakas, kilala rin ang mga elepante sa katalinuhan at matinding pagmamahal sa pamilya. Sinasabing kaya nilang matandaan ang mga mukha o pag-uugali ng tao. Kaya kung nagkaroon sila ng masamang karanasan, hindi nila ito basta-basta nakakalimutan. Ang malaki nilang tainga at mahahabang trunks ay hindi lamang pandagdag sa kanilang hitsura. Ginagamit nila ito sa pakikipag-communication at sa paggalaw ng mga bagay sa kanilang paligid. Number 9, hippopotamus. Ngayon naman, kilalanin natin ang nilalang na tila mabagal at mabait sa itsura, pero isa pala sa pinakamapanganib sa buong Africa, ang hippopotamus. Huwag magpaloko sa kanilang makapal na balat at matabang katawan, dahil sa likod niyan, tinatago nila ang isang mabangis na ugali. Bawat taon, tinatayang 500 hanggang 1,000 katao ang nakikitil dahil sa mga hipo. Karaniwang ikinamamatay ng biktima ang pagsugod at pagdurog ng mga hipo gamit ang kanilang mabibigat na panga. Ang kanilang mga pangil at incisors na umaabot ng kalahating metro, ang haba ay kayang magpatiwarik ng isang kanoe o kaya ay durugin ang tao sa isang kagat lang. Ang isang kagat nila ay may lakas na 1,800 PSI, halos 3 beses na mas malakas kaysa sa leon. Kaya nilang hatiin ang katawan ng tao sa isang iglap at mas madalas mangyari ang mga insidente kapag may mga tao o bangka na napapalapit sa teritoryo ng mga hipo, lalo na sa gabi kung kailan sila lumalabas para maghanap ng pagkain. At huwag mo ring maliitin ang bilis nila dahil kahit mabigat, kaya nilang tumakbo ng hanggang 30 kilometers kada oras sa lupa. Nakakatuwang isipin pero ang balat ng hippopotamus ay naglalabas ng isang natural na sunscreen na kulay pula. Kaya naman kumalat ang alamat na likido raw ang kanilang pinagpapawisan. Sanay sila sa buhay sa tubig, kaya karamihan ng oras nila, nakalublob sila sa ilog o lawa para hindi sila uminit sa ilalim ng tirik na araw ng Africa. Number 8, crocodiles. Ngayon naman, usapang buhaya tayo. Sa taglay nilang makalumang anyo at nakakatakot na presensya, hindi maikakaila na sila ay ilan sa mga pinaka-epektibong mamamatay sa kalikasan. Araw-araw, may tinatayang 1,000 tao ang nagiging biktima ng mga mabangis na reptile na ito. Eksperto sa pagkamuflage ang mga buwaya. Tahimik silang naghihintay sa ilalim ng tubig, naghahanap ng tamang tiyempo para umatake ng walang babala. Sa lahat ng uri ng buwaya, nangingibabaw ang Nile crocodile. Isang halimaw na may pinakamalakas na kagat na naitala sa buong mundo. Abot ito sa halos 5,000 pounds per square inch. At dahil sa sobrang lakas, kaya nitong durugin ang biktima sa isang kagat lang. At ito ay ang karaniwang ikinakikitil ng tao o hayop bago pa man sila madala sa ilalim ng tubig. Kung ikukumpara, ang saltwater crocodile naman kahit hindi sing lakas ng Nile crocodile ay may kagat pa rin na abot sa 3,700 PSI
na siya namang ikalawang pinakamalakas na hayop na kumakagat sa mundo. Hindi lang kagat ang dapat katakutan dito. Kilalang kilala ang mga saltwater crocs sa kanilang brutal na death roll. Kapag nasunggaban na nila ang biktima, paiikutin nila ito ng mabilis habang kinakagat, na lalo pang nagpapahina o bumabali ng mga buto ng kanilang nahuli. Number 7, scorpions. Sunod nating pag-usapan ang mga nilalang na maliit pero ubod ng deadly at ito ay ang mga scorpion. Bagamat maliliit, taglay nila ang matinding lason at kakayahang kumitil. Araw-araw, tinatayang 3,250 katao ang nakikitil dahil sa kagat o tusok ng mga alakdan. Ang isa sa kanilang iconic moves ay yung nakataas ang buntot, nakaarkong parang handang sumalakay anumang oras. Sa isang iglap lang, maari kanilang bigyan ng isang tusok na puno ng nakamamatay na lason. Ang lason ng alakdan ay kakaiba dahil ito ay may isang nakamamatay na kombinasyon ng neurotoxins at enzyme inhibitors na mabilis nagpaparalisa sa biktima. Sa mahigit 2,600 species ng alakdan sa buong mundo, iilan lang at mga 25 species ang may lason na sapat para kumitil ng tao. Pero kahit ganoon, delikado pa rin silang lapitan. Partikular na kinatatakutan ang Deathstalker scorpion. Tulad ng nakakatakot nitong pangalan, matatagpuan ito sa matinding disyerto ng North Africa at Middle East. Mapusyaw ang kulay dilaw nito, pero huwag ka magpapaloko dahil isang tusok lang. Maaaring magdulot ito ng matinding sakit, lagnat, kumbulsyon, at sa mga mahihina ang katawan. Maaaring humantong pa sa kamatayan, lalo nang mapanganib ito sa mga bata, matatanda, o may existing na karamdaman. Pero kahit malulusog na matatanda, hindi rin ligtas sa matinding epekto ng kagat nila. Kung nag-e-enjoy ka na sa video natin, huwag kalimutang mag-iwan ng like. At kung gusto mo pa ng dagdag kaalaman, click mo lang ang channel namin na Noel Polo TV. Number 6, freshwater snails. Hindi mo aakalain, pero ang simpleng anyo ng mga freshwater snails ay nagtatago ng isang napakadelikadong banta. Hindi sila direktang umaatake, pero bawat taon nagiging sanhi sila ng tinatayang 10,000 na pagkakitil sa buong mundo. Paano? Dala nila ang sakit na tinatawag na schistosomiasis o mas kilala sa tawag na snail fever. Ang sakit na ito ay dulot ng parasite worm na inilalabas ng mga suso sa mga ilog, lawa at latian. Hindi mo man sila makita, maaari ka ng mahawa sa simpleng paglalangoy o pag-apak sa kontaminadong tubig. Kapag na-infect, unti-unting sinisira ng sakit ang mga internal organs ng tao at kung hindi maagapan, maaaring humantong sa kamatayan. Karaniwan, ang mga freshwater snails ay may malalambot na katawan na pinoprotektahan ng kanilang spiral na shell. Bagamat mabagal kumilos, matatagpuan sila halos kahit saan man mula sa maliliit na sapa hanggang sa malalawak na ilog at lawa. Number 5, assassin bugs. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga tinaguriang assassin bugs o kissing bugs na maliit pero nakakakilabot. Bagamat parang ordinaryong kulisap lang sila, taon-taon ay sila ang dahilan ng humigit kumulang 10,000 pagkakitil dahil sa pagkalat ng sakit na tinatawag na Chagas disease. Ang paraan nila ng pag-atake ay tahimik at tuso. Habang natutulog ang tao, kinakagat nila ito sa paligid ng mata o labi kaya sila tinaguriang kissing bugs. Pero hindi lang kagat ang problema. Habang kumakain sila ng likido, dumudumi rin sila sa balat at dito na pumapasok ang Trypanosoma cruzi parasite sa sugat o mucous membranes. Sa una, walang sintomas ang sakit. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti nitong sinisira ang puso at bituka na pwedeng humantong sa seryosong komplikasyon at kalaunan, kamatayan. Number 4, tsetse flies. Kung sa tingin mo ligtas ka sa mga langaw, mag-isip-isip ka ulit. Ang mga tsetse flies na karaniwang matatagpuan sa Sub-Saharan Africa ay may dalang panganib na hindi mo aakalain. Tinatayang 10,000 katao rin ang nakikitil taon-taon dahil sa sleeping sickness na dala nila. Sa unang kagat, parang simpleng lagnat, sakit ng ulo, o pananakit ng kasukasuan lang. Pero kapag hindi agad na agapan, unti-unti nitong inaatake ang utak at nervous system. Kaya nagkakaroon ng problema sa pagkatulog at dito nakuha ang pangalan ng sakit. Habang lumalala ang kondisyon, nagkakaroon ng matinding neurological decline na kapag hindi naagapan ay nagiging fatal. Kakaiba ang itsura ng mga tsetse flies. Malapit sila sa karaniwang langaw, pero mapapansin mo ang nakausling proboscis o parang sungay sa bibig at ang kakaibang paraan ng pagtiklop nila ng pakpak habang nagpapahinga. Number 3, dogs. Nakakagulat man, pero ang tinaguriang man's best friend ay kabilang din sa pinakanakamamatay na hayop sa mundo. Tinatayang 25,000 hanggang 35,000 katao ang nakikitil bawat taon dahil sa kanila. Karamihan ay dahil sa pagkalat ng rabies.
Ang rabies ay isang virus na naipapasa sa pamamagitan ng laway ng isang infected na hayop at sa sandaling lumabas ang sintomas, halos tiyak na nauuwi ito sa kamatayan. Sa mga lugar na kulang sa bakuna at tamang pangangalaga, ang mga aso ang pangunahing tagapagdala ng sakit na ito. Bagamat kilala sila sa kanilang katapatan at pagmamahal, sa ilang sitwasyon, nagiging panganib sila sa tao lalo na kung sila ay pinabayaan, inabuso o hindi naturuan ng maayos. Sa mahigit 340 na uri ng aso sa buong mundo, iba-iba ang kanilang laki, ugali at lakas. Ngunit pagdating sa mga insidenteng nagre-resulta sa kamatayan, madalas nababanggit ang mga pitbull type breeds. Dahil sa kanilang matitibay na panga at posibleng agresibong asal kapag hindi na ilalagay sa tamang pag-aalaga at disiplina. Number 2, snakes. Misteryoso at madalas kinatatakutan, ang mga ahas ay responsable naman sa tinatayang 50 hanggang 100,000 pagkitil taon-taon at ginagawa silang isa sa pinakadelikadong hayop sa buong mundo. Sa mahigit 3,000 uri ng ahas na kilala, mga 600 lang ang may lason at mas maliit pa ang bilang ng mga species na kayang kumitil ng tao. Ang pinakamapanganib sa lahat ay ang saw-scaled viper, isang maliit pero nakakakilabot na ahas na matatagpuan sa bahagi ng Africa, Middle East, Pakistan, India at Sri Lanka. Kahit hindi kalakihan ang sukat, ang lason nito ay mabilis magpaklot ng dugo na nagdudulot ng internal bleeding at madalas kamatayan. Dagdag pa diyan, ang likas na pagiging agresibo ng ahas na ito at ang hilig nitong manirahan malapit sa mga tao ang dahilan kung bakit mataas ang bilang ng mga nabibiktima nito. Depensa man o para sa paghuli ng pagkain, ang kagat ng mga makamandag na ahas ay maaaring magdala ng iba't ibang uri ng lason. Gaya ng neurotoxins na nagpaparalisa, hemotoxins na sumisira sa dugo at mga organs, at cytotoxins na nagdudulot ng matinding pagkabulok ng laman sa kagat. Number 1, mosquitoes. Hindi mo aakalain na ang pinakamaliit at madalas inaakalang istorbo lang, ang siya palang pinakadelikado sa lahat ng nilalang sa mundo. Ang lamok ang responsable sa mahigit 1,000,000 pagkamatay kada taon. Mas marami pa silang nakikitil kumpara sa alinmang hayop sa listahang ito. Hindi sila kumikitil gamit ang lakas o matatalim na pangil, kundi sa kanilang papel bilang tagapagdala ng mga mapamuksang sakit tulad ng malaria, dengue, Zika virus at West Nile virus. Ang pinakamalupit sa lahat ang malaria, isang sakit na dulot ng Plasmodium parasite na naihahawa sa kagat ng infected na babaeng Anopheles mosquito. Dito sa Africa, pinakamatingkad ang bagsik ng malaria. 95% ng lahat ng kaso ng malaria sa buong mundo ay dito nagaganap at 96% ng mga nakikitil ay mula rin dito. Winawasak nito ang buong komunidad, pinupuno ang mga ospital at nagpapabagsak sa sistema ng kalusugan ng mga bansa. Kabilang sa mga sintomas ng malaria, ang matinding lagnat, pagkapagod, pagsusuka at matinding sakit ng ulo. Kapag lumala, maaari rin itong magdulot ng paninilaw ng balat, kumbulsyon, koma at kamatayan. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ng mga nilalang na sa likod ng kanilang anyo ay may dalang takot at panganib. Isang paalala sa ating lahat na maging maingat, magpakumbaba at magpasalamat sa bawat ligtas na hakbang na ating tinatahak sa mundong ito.